Sa pagharap sa bagong taon, ito ay lunya ng bagong simula. Ang nakaraan ay lumipas na, kaya huwag nang itaya ang sarili sa nakaraan, kundi magpatuloy ng may kalang bagong simula. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambuwad na awit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nagbayad sa iyo, lahat ng nasa tangarin na babatid mo at walang lihim na nalilihim sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos nito, napapalaw ang buong kautusan at katuruan ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami nang dasal sa iyo, Diyos, ng mapangyarihan, sa lahat ng mga santo sa isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at sa nakalitan namin gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na gawaan kami. At sa lahat ng mga santo, nipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Amen. Kawan kayo ng mapangyarihang Diyos, patawaran sa inyong mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Lord natin sa Diyos sa kaitaasan.
Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo manalangin, O Diyos, pinupuri at pinasalamatan sapagkat ipinagkaloob mo sa amin ang isang panibagong pagkakataon upang sa bagong taon kami makapagsimula ulit at yan din ay patuloy ng mga pamuhay ayon sa iyong kalooban. Lubayan mo kami, O Diyos, upang lubos namin maunawaan ang mga bagay na dapat na aming gawin bilang iyong mga lingkod, mga anak at iyong alaga. At hindi isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na magdiriho ng kanyang karawan na si Miss Anita Ray. Nawa Diyos ay pagpalain ng pagbabayan upang sa lahat ng araw ng buhay makasupot ng karawan. At din aming ding dinadalangin ang aming kapatid na nagpapasalamat dahil ng si Mr. Leo de los Santos. Nawa Diyos sa kanyang pagpasalamat, bigay ng kagalakan sa iyong puso upang sa inyo nakawabala, di ay patuloy na ipagkaloob mo. At yan din mo, Panginoon, aming bigyan ng langin ang lalo na ang aming mga kapatid na nag-training ngayon at sa Philippine Living, lalo na si Gino Manalo, lubayin mo po doon sa pugiling kalakasan upang mapagtagumpayan niya ang pagsusuri. Kaya aming dalangin sa pamagitan ni Kristo ng Panginoon, ang buhay naghahaming kasama mga kapatid ng Espiritu, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga pagbasa. Ang basbas ng mga taong pinagbabalan ng Diyos ay mahalaga, kaya patuloy ang pagpapahayag ng Diyos upang ipaalala sa kanyang mga pinili, upang pagpaluhunan ang pagbabalan ng bawat bagay. Ating po pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa Aklat ng Bilang, Kabanata 6, Talata 22 hanggang Talata 27. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain nawa at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya at subaybayan. Lingapin kalawa at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babangitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Why?
halimbawang iniwan ni Kristo ay dapat tularan sapagkat ang kagandaang loob ng Diyos ay dapat makita sa bawat tao may pananalig sa Kanya. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talata 5 hanggang talata 11. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang pinitakar niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. O hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang banal na Ebanghelyo ng kay San Lucas sa Kabanata 20, nagsimula sa talata 27 hanggang talata 4. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. May ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo dininiwala na muling bumahay ng mga patay. Guro nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay isang lalaki at may walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid
na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay, gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pang-7. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay ang walang anak. Sa kahulip namatay ang babae. Sa muling pagkabuhay, sinupos sa 7 ang kilalaking asawa niya, yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus. Sa buhay na ito, ang lalaki at mga babae nag-asawa, ngunit ang lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay hindi na mag-asawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, iyamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay sa muling binuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan minsan nagliyab na babang punong kahoy. Ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos na mapatay kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat. Sinabi sa ilan ng mga eskriba, magaling ang sagot ni Guro at wala nang nanahas na magtanong sa kanya na naman. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesus.